Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Naglabas ng regulasyon ng China isang araw matapos isagawa ang civilian mission ng Atin Ito Coalition sa Baho de Masinloc na nasa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa isang ulat ng South China Morning Post, maaari umanong idetene ng China Coast Guard sa loob ng 60 araw ang mga non-Chinese na pinaghihinalaang iligal na tatawid sa borders ng China. Magiging epektibo umano ang regulasyon sa Hunyo. Binatikos naman ng Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea na si Commodore J. Tariela ang direktiba ng China at tinawag na iligal. Anya, maituturing itong harassment dahil nasa mismong Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang mga Pilipinong mangingisda at tayo ang may karapatan sa West Philippine Sea batay sa international law at United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Dagdag pa nito, naninindak lang ang China upang wag magpatuloy ang civilian-led mission sa Baho de Masinloc. Ayon naman kay Makabayan Bloc lawmaker, House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, Pilipinas ang may karapatang dumakip sa trespassers at China ang trespassing sa ating territorial waters at exclusive economic zone. Samantala, ilang kongresista naman ang nagpahayag ng paghanga sa mga sibilyan na naglayag sa Baho de Masinloc o Panatag Shoal sa gitna ng pagigipit ng China. Si Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adyong, House Assistant Minority Leader, ipinahayag na hindi kailangang maging public official para ipagtanggol ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Ito pong issue dyan sa West Philippine Sea, it doesn't have, you don't have to be a public official, an elected or appointed for that matter. It is a civic duty for each and every one of us who calls ourselves Filipino to support this administration in pushing for our rights over the West Philippine Sea. At si Representative Benny Abante naman ng Manila 6th District, binatikos ang China sa mga hakbang nito sa ating Exclusive Economic Zone o EEZ. We are just being a pawn in the motive of China to control the international trade, sapagkat more than 60% of all trade and fuel dumadaan doon sa international coastline natin, and they want to control that. Maging ang kongresista, pinag-iisipan na ring ayain ng mga kapwa mambabatas na maglayag sa West Philippine Sea. Lumagda ngayong araw sa kasunduan ng Pilipinas para sa pagbili ng 5 97-meter patrol ship sa bansang Japan. Bahagi dito ng pagpapalakas ng kapasidad ng bansa sa pagbabantay sa teritoryo, lalo na at tumataas ang tensyon sa West Philippine Sea dahil sa pangaangkin ng China. Tinatayag na sa 23.85 billion pesos ang halaga ng Official Development Loan Agreement na ito sa Japan. Pinangunahan ng paglagda sa kasunduan ni DFA Secretary Enrique Manalo at Japanese Ambassador Endo Kazuya. Ikukulong na raw ng China ang mga dayuhang papasok sa kanilang munong teritoryo sa South China Sea. Pero ang Philippine Coast Guard hindi raw magpapadala sa pananakot na yan ng China. Mukhang ayaw nang maulit ng China ang anumang civilian convoy sa West Philippine Sea dahil sa bagong patakaran na ipatutupad nila simula sa Hunyo. Base sa nilabas na artikulo ng Hong Kong-based newspaper na South China Morning Post, aarestuhin na raw ng China Coast Guard ang sinumang dayuhan na manghihimasok sa kanilang teritoryo sa South China Sea kahit walang paglilitis. Pwede raw nilang ikulong ang mga trespasser ng hanggang 60 araw. Ang bagong regulasyon na yan, kinumpirma na rin ng Chinese Embassy dito sa Maynila. Pero Chinese version pa lang ng dokumento ang nakuha ng News 5 dahil wala pang English version na nilalabas ang embahada. Matagal nang pinawalang bisa ng 2016 arbitral ruling ang 9-dash line claim ng China na halos sakupin ang buong South China Sea pati ang exclusive economic zone ng Pilipinas kung nasaan ang Scarborough Shoal. Kaya ayon sa Philippine Coast Guard, malinaw na iligal ang bagong patakaran ng China. The mere fact that they claim full sovereignty over our own exclusive economic zone at ang gina-justify lang naman nila is yung imaginary 9-dash line nila.
Tingin ng PCG na nanakot lang ang China. Malabo raw kasing manghuli ng mga dayuhan ang China Coast Guard dahil siguradong papalag ang international community, partikular ang mga claimant sa South China Sea. Definitely, it's not just the Philippines that will be affected on this kind of domestic law na ginawa nila. What about the Vietnamese, the Malaysian, the Indonesian, no? Dagdag pa ng Coast Guard, mukhang Pilipinas ang punterya ng bagong domestic law ng China para takutin ang mga sibilyan at pigilan silang sumali sa mga civilian convoy sa West Philippine Sea at para hindi na ito maulit pa. Suma total, umabot sa 10 Coast Guard vessel ang pinadala ng China sa Scarborough para lang harangin ang convoy kahapon. Overkill daw ito, sabi ng PCG, lalo't puro mangingisda lang naman ang sumama. Ibig sabihin, they were really paranoid, no? And convinced dun sa sarili nilang kasinungalingan na etong Filipino fishing boats na pinadala natin dito ay sanctioned ng national government and we're going to stir up more trouble in Baho de Masinloc. Sa kabila nito, itinuturing pa ring matagumpay ng PCG ang biyahe ng grupo dahil naipamahagi sa mga mangingisda sa panatag ang bitbit nilang ayuda. Well, una sa lahat, my personal take on this is we need to understand na ang China na naman, nag-issue na naman sila ng ganitong law nila actually to intimidate ang civil society natin. And it's not just the Philippines who is the target of this kind of advisory ng China. They're also afraid that countries like Vietnam, Malaysia will have a civil society initiative like what we did nito ni Ms. Rafaela, no? It's a very big problem for them kung hindi nila makukontrol ang civil society in different countries that will go against and challenge their 9-line claim. So, for my personal take on this, I don't think that they are really serious in implementing this, no? This is just another psyops na ginagawa nila para ma-discourage ang ating civil society for the Philippines and other countries kasi, gaya ng sabi ko, it will be a very big problem for them. I don't want to preempt the guidance of the National Task Force West Philippine Sea and, of course, our Commander-in-Chief. But whatever will be the instruction of Eduardo Año as the chairman of NTFWPS, definitely the Commandant of the Coast Guard, Admiral Gavan, will take the lead of General Año. Para sa akin, this is just a way for us to discourage ang ating civil society in having another civilian convoy. Dahil definitely nasasaktan nga sila rito. And then we need to go back, no? Yung 2020 na China Coast Guard law na sinasabi nila gagamit na sila ng use of force in responding to those people that will also trespass. Pero wala rin naman silang ginawa. Almost 4 years na yung Coast Guard law na yan, di ba? They're only relying on military-grade laser, water cannon. So para sa akin, this kind of statement na inilabas nila on the day na nag-declare si Ms. Rafaela na mission accomplished tayo sa atin ito convoy is just for them to counter this kind of narrative para takutin ang civil society not just here in the Philippines but in the entire Southeast Asia. It's actually more difficult for them to enforce kasi you have to deal with the Vietnamese fishermen, you have to deal with the Taiwanese, the Indonesian, the Malaysians. Kasi ang buong 9-line claim nila, sinasabi nila, that's theirs. Eh. So they have to deal with all of these countries. And it will create more problems than advancing their own interests. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.